Hello guys, this is Niala TV. At for today's video, guys, magre-review tayo ng isang Smart TV na Android TV pa na meron siyang built-in na Play Store at syempre merong remote. At nabili natin siya sa Shopee ng 4,100 pesos. Oo, narinig nyo ng tama, 4,100 pesos lang ang TV na to. 32-inch na Smart TV. Ayan, napakaganda ng quality ng kanyang screen, 1080p resolution. Tapos, yan, pwede siya makonect sa Wi-Fi, merong Bluetooth, okay, merong screencast. Tapos, pwede mo pang makontrol yung remote sa inyong CP. So, pwede yung gawing remote ang inyong CP. So, meron siyang option dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, punta tayo dito sa mga apps niya. Ayan, meron siyang tinatawag na phone remote. Okay, click lang natin yung okay dito sa ating remote. Ayan. Hintayin lang natin mag-load. Ayan. Ang gagawin nyo lang dyan guys is scan nyo lang gamit ang Google Lens sa inyong Android phone. Tapos, mapupunta kayo sa isang website para ma-download yung papakita ko sa inyo. Ito siya. Pagkatapos yung may scan itong nasa TV, ito yung mada-download nyo na app. Ayan. So pagka-click nyo yan, mag-open na siya. Ayun, yung Android AP_1070. Ayan yung inyong TV. Okay, makokontrol nyo na ang inyong TV sa pamamagitan ng inyong cellphone. Ayan, click natin yung back button dito. Ito. Ayan, di ba? Nakokontrol na natin siya. Dito sa may mga square na to, try natin. Ayan. Punta tayo ng YouTube. Sa baba, natin. Ayun, di ba? So, sumusunod siya. So, nabuksan nga yung YouTube. Ayan. Siyempre, dito sa ating cellphone, yung remote, is pwede natin palabasin yung kanyang mouse cursor. Ayan. So, makokontrol nyo dito sa inyong cellphone ng mouse. Ayan. Okay. Kapag nag-search kayo, ayan, pwede nyong gamitin itong inyong cellphone as keyboard. Search natin is Niala TV. Ayan, accurate naman siya. Mabilis lang. Ayan, di ba? Ang galing. So, di mo nagagamitin itong ating remote na libre para makontrol ang inyong TV. Kapag gusto nyo i-okay itong or i-enter, click nyo lang ng isang beses itong sa gitna. Ayan. Okay. So, nandito na tayo sa ating YouTube channel. So, ginagamit ko ang aking cellphone as remote. Ayan. Di ba? Galing. Tapos, mag-play tayo ng isang video. Ayan. Di ba? Tapos, meron din siyang tinatawag na volume down at volume up dito. So, volume down, volume up. Ayan. Mute mode. Ayan, naka-mute na. Tignan natin yung kanyang quality, video quality. Kung hanggang ilan yung kanyang supported. Click natin tong setting icon. Tapos, punta tayo dito sa back lang natin. Ayan. Tapos, ayan, yung max niya is 1080p 60, di ba? Napakalinaw na niyan. Yan, ang ganda ng quality sa personal ng kanyang screen. Napakalakas ng sounds. Okay, so try natin ito, So, i-back muna natin. Click lang natin tong home. Yan, home button. Pinaganda niya guys, meron siyang built-in na Disney Plus na app. Tapos meron siyang Aptoide TV. Pwede kayo mag-download ng mga apps dito. Siyempre meron din siyang Play Store. Nasaan yung kanyang Play Store? Hanapin natin. Nandito sa una. Ayan ang kanyang Play Store. Punta tayo just sa Play Store. Ayan, mabilis din mag-load yung mga apps niya, no? Ayan yung mga pagpipilian mo ng mga apps sa Play Store. Ayan, meron tayong TikTok. Yan, Disney Plus, naka-install na yan. Yan. Pwede pa kayo mag-download ng mga file manager. Meron siyang internal storage na 8GB. Ayan, tinry ko na rin siya sa USB. Maganda naman yung response niya at mabilis mag-read ng USB. So, pagkita ko sa inyo kung nasan yung or saan ma-access yung inyong USB file. So, punta kayo dito sa pinakataas. Dito sa may tabi ng setting, itong nasa gitna, yan, yung may parang may play button. Tapos click nyo lang yan.
Ayan, so pili lang kayo, music, movie, or picture. So kadalasan naman is movie yung ating pinapanood sa ating USB. So ayun yung ating USB. Tapos play tayo ng isang movie. Ayan, punta tayo sa movie folder. Yan, Korean drama, Silent Night. Ito yung pinapanood ko, 720p lang siya. Ayan. So click lang natin, magpa-play na. Ayan. Ayan. Tapos try natin siya sa Bluetooth. Okay, buksan muna natin tong speaker. Bluetooth mode. Tapos punta tayo dito sa home, back muna natin. Ayan. Tapos punta tayo ng setting sa tabi nitong player icon. Click OK. Tapos dito makikita nyo yung Bluetooth setting. Ayan. Click OK. Ayan. Click lang natin tong NDR. Yun yung pangalan ng ating speaker na nasa baba. Tapos click nang natin yung connect. Connected. Okay, so connected na siya. So punta tayo dito sa home ulit. Try natin sa karaoke. So meron na akong in-install dito na karaoke app. Ito yon, yung MIDI fan. Ayan. So pwede kayo mag-install ng app. Lagay nyo lang sa USB drive ang inyong APK file for Android kasi yon. Tapos install nyo lang ng normal. Tapos para ma-access nyo yung APK file sa file manager, magda-download kayo ng file manager app. So punta lang kayo sa Play Store, makita nyo yung mga file manager na app doon na available. Ayun lang. Doon lang siya kasimple. Tapos try natin mag-play ng isang karaoke song. Click natin yung 214. Ayan, di ba? Play na siya. So lumalabas na yung sounds dito sa ating speaker. Ayan, di ba? Napakalakas. So in-exit ko na yung ating MIDI fan app or karaoke app. Baka kasi makapiright tayo. Ayun. So ano pa yung mga iba niyang feature? Yan, meron din siyang Miracast. Yung Miracast naman is ko-connect mo yung screen ng inyong cellphone sa TV. Kung ano yung nakikita ng cellphone nyo is makikita nyo rin sa TV. So example, dito sa ating smartphone, try natin. Punta tayo ng setting. Tapos connection and sharing. Naka-Oppo ako na device. Ayan. Tapos punta kayo dito sa screencast. Ayan. Tapos search for display devices. Turn on lang. And click pala natin yung Miracast na app. Ayan. Pag okay na, ayan, makikita na ng ating cellphone yung TV. Ayun. So click lang natin. Start now. Wait lang natin mag-pair. Ayun. So nag-pair na siya. So kung gusto niyo manood ng movie, ayan, pwede. Games ng Clash of Clans. Ayan, di ba? Naka-connect sa ating TV. Ayan. Mas big screen or gusto niyo mag-ML. Ayan, di ba? Medyo delay lang ng konti yung sounds niya dahil naka-Bluetooth nga. Ayan. So nag-load lang sa ating cellphone. Yan, nag-load na siya sa ating TV. So, kitang-kita nyo naman is pwede na kayong mag-Clash of Clans. So, i-back na natin. Ayan, so i-back muna natin. Home, click natin yung home. So, meron akong isang app dito na tinatawag na on stream. Okay, kung gusto nyo manood ng mga movies, yan, pwede dyan. Kahit wala kayong account. Okay, libre lahat ng mga movie dyan. Malilinaw, ayan, mga latest movie. So, yung link is nasa description. I-download nyo na lang. Tapos lagay nyo sa USB. Tapos nag-download kayo ng file manager sa inyong TV. Tapos i-install nyo na lang. Okay? So, yung gamit kong file manager ngayon is itong File Commander. Ayan, click natin yung OK. Yan yung sinasabi ko sa inyo na pwede kayong mag-install ng file manager para ma-access nyo ang yung USB at internal storage. Punta tayo dito sa ating storage. Ayan. Dun sa USB, ayan. Click na OK. Tapos, ayan yung sinasabi ko sa inyo na pwede kayong mag-install ng third-party apps. So, punta tayo sa dulo. Nakalabas lang yung mga APK file na mga dinownload ko. Ayan, napakasulit nitong ating Ace Max 32-inch na Smart TV na Android TV pa. Okay? Napakaganda, napakaliwanag ng screen resolution. Ayan, wala akong masabi, napakaganda niya.
So check nyo na lang din yung review. Yung Shopee link nasa baba, nasa description at comment section. At kung may katanungan kayo, paki-comment nyo na lang. At gusto nyo pa shoutout, paki-comment nyo na lang. Yun lang yung ating video for today. Na-share ko lang itong aking Smart TV na nabili sa Shopee noong nakaraang 12/31/2023. Yun, guys, Happy New Year! Bye!